Magandang hapon na rin sa daigdig ng palakasan sa boxing. Bagamat hindi pa opisyal na naia-anunsyo, tila mas katig naman si Manny Pacquiao na harapin sa ikalawang pagkakataon sa kanyang April 13 playdate si WBO welterweight champion Timothy Bradley. Ito'y dahil hindi katanggap-tanggap para sa 35-year-old Pinoy hard hitter na makaduelo sa ibabaw ng ring ang isa pang inirereto sa kanya na si Russian slugger Ruslan Provodnikov. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Ms. Cristabel de Leon. Oras na lamang ang hinihintay para malaman ng publiko ang pangalan ng next opponent ni Manny Pacquiao. Pero ngayon pa lamang ay malakas na ang ugong-ugong na si reigning WBO welterweight champion Timothy Bradley na ang anointed one. Si WBO light welterweight king Ruslan Provodnikov sana ang tinutulak ni top-ranked Big Boss Bob Arum. Pero tumanggi si Pacquiao na labanan ng matalik na kaibigan at dating sparmate. Sa ngayon ay nagpahayag ng kahandaan ng Team Pacquiao na sagupain ng mas focused at determinado ang undefeated American rival. Maganda, Bradley sana. Ano, hindi naman tayo mag-ano kasi kung pag gusto talaga nila. Magugunit ang isang controversial split decision loss ang dinanas ni Pacman kay Bradley noong 2012. At higit sa grudge angle ng laban, galing sa isa pang upset win kontra Mexican warrior Juan Manuel Marquez si Bradley. Ang maganda, Bradley. Hindi naman yung Russian, kaibigan talaga niya. Same venue, same conditioning coach. Mahirap naman. At saka, Bradley, kasi si Bradley ang nagpalo sa kanya. Bradley na. Nakakul nila ng presyon. Pero tingin mo itong Bradley kaya patulogin ni Manny o baka patulogin na ni Manny this time? Kung madulo, patulogin ni Manny. Kung hindi, masulala mo naman eh. Matibay din, matapang eh. Hindi natin makakuhan. Kung sabi ka matibay, mas matibay kay Carrillos yan. Samantala, tila hindi naman masyadong solve sa pangalan ng next rival ni Pacquiao ang ilang Filipino fight fans na aming nakausap. Maliban sa mamang ito na sumang-ayon sa Bradley rematch, karamihan sa mga fans ay may ibang hinihiling na kalaban para sa Sarangani Congressman. Para sa akin, hindi siya walang iba, hindi si Mayweather na. Para makita ng taong sino talaga ang the best na fighter. Kailangan si Mayweather ang makalaban niya. Matagal nang pinaglaanan niyan si Mayweather. Ang susunod na laban ni Pacquiao ay tinakda sa April 13 sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada. Para sa PTV Sports, Cristabel de Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA, kung si PBA Chairman Ramon Sigismundo ang masusunod, gusto niyang magkaroon ng karagdagang team sa susunod na season ng Liga. Kaya naman ngayon pa lamang ay nakikipag-usap na umani siya sa mga kumpanyang interesadong pumasok at mag-invest sa PBA. May report si Ms. Nicole Ramos. Nakatuon na ang atensyon ni Meralco Bolt's Governor Ramon Sigismundo sa kanyang personal mission bilang PBA Chairman of the Board. Sa panayam ng PTV Sports, puspusan na ang pagsusulong ni Sigismundo para sa expansion ng liga. Base sa 8-point agenda ni Sigismundo, nais niyang magdagdag ng at least 2 pang teams sa Asia's first play for pay league. Yes, part of the 8-point plan, di ba? Yeah, that has always been something that we always think about. This is not going to happen overnight, as I said earlier. No? But what is important is we set the foundation that the PBA is open to new teams, that the PBA, having a PBA team is a great investment, and that the PBA would be viable and successful for many years to come. Katuwang si PBA Commissioner Chito Salud, patuloy sa pakikipag-usap si Sigismundo sa mga kumpanya na maaaring mag-invest sa liga. I've told NPP that league expansion is a PBA priority, right? And Commissioner Salud and I, we've been working hard to talk not only to people that already own teams, no? But also to people who don't own teams yet, who may have recently joined the D-League, no? Kasi there's a lot of interest. Samantala, inalam naman ng PTV Sports ang pulso ng ilang PBA fans sa naturang issue. At mayorya sa kanila ay naniniwalang napapanahon para magkaroon ng additional teams sa liga. Papanahon na para mas magandang labanan ng mga PBA, dagdag player.
Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Samantala, para makatulong sa mga national athletes na malimitahan ang pagtamo ng iba't ibang klase ng injuries, isa pong state-of-the-art sports training facility ang itinayo ni businessman sportsman Nino Reyes. Makikita po sa loob ng compound ng FEU NRMF sa Fairview, Quezon City. Kabilang po sa mga sumasa ilalim na sa high level of training sa ilalim ng gabay ni Athletic Development Coach Martin Antonio ay sina Global Port Batang Pier rookies Terence Romeo at Gayun din ang iba pang mga collegiate stars. May report si Miss Ira Requinta ng Partido State University. Isang state-of-the-art sports training facility ang itinayo sa loob ng Far Eastern University ni Canor Ramos Memorial Foundation sa Fairview, Quezon City. Brainchild ni well-known businessman at sports patron Nino Reyes, layunin ng FEU NRMF Hammer Program Training Facilities na bigyan ng makabagong approach sa ensayo ang mga Pinoy athletes. Ayon kay Athletic Development Trainer Martin Antonio, sa taas ng level ng paglalaro ng mga atleta ngayon, malimit na maging prone sila sa mga injuries. Ito marahil ang isa sa mga tututukan nila bukod pa sa pag-alalay at pagbibigay ng rehab sa mga nagre-recover na mga athletes. So we want the players that we handle to be strong enough and not injury prone. Ang hirap ng basketball yun eh. It's more of being healthy and being prepared. Kumpleto ang nasabing pasilidad na ang ilang bahagi ay under construction pa rin. May state-of-the-art basketball court, swimming pool para sa hydro training, gym at weight rooms at iba pang mahalagang programa tulad ng CrossFit at tricks. A lot of our great Filipino players only committed as much as they said they would have been better. Would have exponentially better. The level of basketball in the Philippines is so high. Sa ngayon ay eksklusibo pa para sa mga players na inaalagaan ni Reyes ang training facility ng Hammer. Pero kapag nag-full operational na ang kanilang clinic, ay agad silang tatanggap ng iba pang kliyente. Para sa PTV Sports, Ira Antea Requinta, Partido State University. At yan po muna ang mga latest sa daigdig ng palakasan. Kung kayo po yung nabitin, tumutok sa amin mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po nyo ng code Snow Badwa.